So, chika ko lang, makakauwi pala ako ng Pilipinas nang wala sa plano. Kasi nga, may insurance naman dito sa Amerika guys, no? May insurance naman ako. Kaya nga lang, ilang beses na nga akong nagawa ng dentures dito. So, yung sagot ng insurance, nagamit ko na. In fact, gumawa pa nga ng isa na parang sinalo na lang nung dentist kasi nga parang naano siya na, yung ginawa kasi nilang una, very talaga siya, napakasakit ba, then pangit tingnan, halos hindi ko maisara yung bibig ko kasi nagbudlot lang yung simod, very protruding ba. So parang inano na lang, narinig ko nag-usap-usap yung mga staff ba, narinig ko sila na, sige lang, parang sinalo niya na lang, gawan niyo na lang ng bago, ganun siya. So yun nga, ginawan nga ako ng bago, pero yun nga, yung last na ginawa, medyo yung last na visit ko, parang naghalo na talaga yung ko ba, nahihiya na ako sa kanila kasi supposedly guys mag-out sila ng 4:30. Tapos nakapag-extend sila ng dahil sa akin, nag-extend sila ng isang oras, mga 5:30 na sila nakauwi ng dahil sa akin. Tapos ako pa yung pinakauna nila na client ng araw na yun, ng morning kasi yung naghuldi talaga ako doon. Diyan yung mga pabalik-balik, lang kami sige balikan na lang. Pero malayo kasi yung sa amin, hindi na lang kami umuwi ni Tim. Lang kami, lakad-lakad lang kami sa nung malapit lang sa clinic ba para lang matapos talaga ng araw na yun. Yun nga, nakapag-overtime pa sila ng dahil sa akin at nung nilagay na, parang napansin ko na din ba na parang pagod na din yung assistant ganun, yung parang basta they tried their best naman guys, na wala naman akong ginawa naman nila yung makakaya nila, pero wala talaga. So sabi ko kay Mr. na kung implant talaga yung gusto ko, pero dahil hindi pa kaya ng budget, magpostiso lang muna ako. Pero sabi ko na sa kanya na dyan na sa Pilipinas na lang ako, kasi sabi nung dentista ko dito, next na step na gagawin na nila, dapat na i-shave na lang daw yung bones ko dito. English no, hindi ko maano, pero nagano siya, yung sininya sa niya, yung dapat nakaganito daw yun sana, yung sa akin daw parang nakaganon daw, parang sinya sana ganito yung normal, yung sa akin ganun daw, kaya daw yung kahit anong lagay sa postiso magano talaga yung bibig ko, kaya dapat daw i-shave yung bones ba, yung mga protruding bones dito at saka dito. Ayaw ko talaga guys, iniisip ko pa lang na i-shave yung bones ko, pero ayaw ko talaga para lang sa postiso. Kasi nga, para sa akin, lang to temporary lang yung postiso, dahil pag-iipunan ko pa talaga yung sa implant. Kaya ayoko din na i-shave yung bones, dahil baka pag time na gusto ko nang magpa-implant, wala na, naubos na yung bones ko. So, sabi ko kay Mr., need ko na talagang umuwi, doon na lang ako magpapagawa, patingin. So, sabi niya, ni Mr. nga, medyo nagkaano nga kami, hindi naman kami nag-away, pang diskusyon lang ba. Nagano nga siya nga, andito ka na sa Amerika. Parang mentality niya kasi, parang sabi niya, Amerika na to, nandito ka na. Oh, bakit ka pa uuwi na dihamak naman daw na mas yung mga gamit dito ba? Mga naman, may mga insakto naman silang mga gamit, mga ganyan, mga machine nila, mga ganyan. So sabi ko sa kanya, oo nga, mga yung mga gamit dito, mga high-tech. Pero yung mga dentista dito, hindi sanay makakita ng mga worst case na ba? Doon kasi sa Pilipinas, mga dentista doon, parang nasanay na mga Pilipino, pupunta lang sa mga, mostly hindi naman lahat, pero mostly sa mga Pilipino, pumunta lang sa dentist pag malala na. Kaya pag makita nila yung ngipin ng parang hindi na shocking kasi, ito na, another case na naman ng malala, parang ganun ba? Pero dito, mga sila, mga high-tech nga yung mga equipment nila guys. Pero pagkakita nila sa sitwasyon ko, parang hindi sila sanay ba? Kaya sabi ko kay Mr., doon na lang ako sa Pilipinas, baka mahanapan pa ito ng diskarte na hindi na kailangang i-shave. Kasi nga yung sa dentist dito, sabi niya next step na nila is i-shave na lang daw yung bones ko guys. Isipin niyo yun, i-shave nila. Ayoko talaga. Kaya sabi ko talaga kay Mr. Uwi talaga ako, ayoko talaga magpa-shave ng bones ko. Doon ako sa Pilipinas, baka mahanapan pa nila ng diskarte na pwede ako magbustiso na hindi na kailangan i-shave pa yung mga bones ko. Yun yung ko. So ayun, so finally na naman siya, na nakumbinsi ko naman dahil nga another reason din kasi na parang uwi na din ako, mag 3 years na din ako dito guys, din parang lang din ba, parang na timing lahat ba na ito yun, natigil din ako sa trabaho, di paano ako makapagtrabaho na ganito. Then lately pa dyan sa Pilipinas, grabe din yung mga pangyayari dyan sa Pilipinas, no, halos everyday may mga lindol dito, lindol doon, ganyan. Kaya din ako ba, nag-worry din ako sa family ko, and then wala lang, marami lang realizations talaga lately na kung hindi ako uwi ngayon, kailan pa? Pag nakabalik ako ng trabaho na naman, dahil ganyan dito sa Amerika, pag trabaho talaga. Kaya kailangan ko na din talagang umuwi dahil sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas, no, parang every day is very precious na ba, every hour, ganyan. Kaya gusto ko din talagang umuwi na para makapag-spend time din ng family ko, maka-spend quality time sa kanila, ganyan. At the same time, habang ginagawa itong pustiso ko dyan, di makaspend ako ng quality time sa kanila. At yan din, dahil dami ng mga emergency, mga ano nangyayari dyan sa Pilipinas, no? Tapos yung lagi kong
nakakapagpadala naman tayo sa Pilipinas kahit konti, no? Tapos sinasabihan ko sila na, dahil nga sa mga nangyari dyan na Lindol, sinasabihan ko sila na, oh, yung extra, pag may, yung extra, nilagyan ko yan ng extra, magbili kayo ng mga flashlight, magbili kayo ng mga tarpaulin, mga ganyan, ng emergency tent. Kasi nakita, gusto ko kasi updated ako sa mga balita dyan sa Pilipinas. Nakikita ko kasi nung nangyari dun sa Northern Cebu, super nakakaawa talaga na natutulog sila sa ano lang, sa tabi-tabi, nag-ano ng plastic dahil walang mga tent, mga ganyan. Eh, sabi ko sa pamilya ko, for emergency purposes, wag naman sana no, na maglindol pa ulit ng mga ganyan kalakas. Pero just for ano lang ba, emergency preparedness lang ba, mag-stock na lang ng mga tarpaulin, mag-stock ng mga flashlight, mga emergency food, just in case lang ba, just in case na may mga ganyang ano, at least, alam nyo na, even just for a few days, may maasahan kayo, hindi kayo magugutom, maano kayo, may emergency shelter kayo, ganyan. Ay, wala. Maubos na lang yung padala ko pag akala siguro nila nakalimutan ko mga intayin ko lang mag-update naman ko ano, nakabili ba kayo ng ganito, nakabili ba kayo ng ganyan. Ay wala, naubos. Walang nabiling mga ano dahil yun nga, ay kaya naisipan ko din uuwi na lang ako, ako na lang talaga ako na lang personal magbili ng mga ganyan-ganyan ba para sa pang ano nila. Then yun din, quality time talaga guys, importante talaga ngayon no, na mag-spend tayo ng quality time sa family natin dahil wala lang, parang iba ng mundo ngayon guys. Parang alam naman natin no, na everything naman talaga dito sa mundo is temporary, hindi naman dapat tanggapin na natin yan na ganun talaga. Pero ganyan lang, make everyday count lang ba? Ganyan siya guys.